Malakas ang opensa ng Lakers, 143 points sa road win kontra Utah Jazz. Pero sa likod ng panalo, may mas malalim na kwento. Matapos ang laro, nagsalita si Marcus Smart tungkol sa isang bagay na bihirang aminin ng mga teams na sobrang explosive sa opensa, na minsan subconsciously naaapektuhan ang depensa. Samahan pa ng mga pahayag ni LeBron James at head coach JJ Redick at makikita natin na hindi lang ito basta high-scoring game, kundi isang babala rin para sa Lakers moving forward. Ayon kay Marcus Smart, diretsahan niyang sinabi na sa NBA ngayon, opensa talaga ang gustong panoorin ng mga tao. Pero aminado siya na kapag alam ng isang team na kaya nilang bumawi anumang oras dahil sa opensa, minsan bumaba ang urgency sa depensa. Para kay Smart, ito ang challenge ng Lakers. Paano magiging consistent defensively kahit alam nilang kaya nilang umiscore anumang possession? Sa game na ito, nagpakita si Smart ng kumpiyansa. 17 points, 5 tres, at malinaw ang chemistry niya kina Luka Doncic at LeBron James. Sinabi niya na malaking tulong ang tiwala ng mga superstar sa kanya, lalo na kapag handa siyang tumira at gumawa ng tamang desisyon. Para sa Lakers, malaking bagay ito dahil si Smart ang isa sa mga inaasahang magbabalanse ng opensa at depensa. Samantala, si LeBron James naman ay naging honest matapos ang isang banggaan na muntik ng maging seryosong injury. Aminado siyang, they dodged a bullet, lalo't parehong tuhod ang nadamay, ang parehong tuhod na dati na niyang ininda sa playoffs. Dito makikita ang maturity ng Lakers. Hindi lang basta panalo ang iniisip, kundi kung paano maiiwasan ang mas malaking problema sa long run. Binigyang diin din ni LeBron ang control the controllables. Isang simpleng linya, pero malalim ang ibig sabihin. Hindi nila kontrolado ang lahat, injuries, officiating, momentum, pero kontrolado nila ang effort, focus at disiplina sa depensa. Nang tanungin si LeBron tungkol kay Keyonte George, isang salita lang ang sagot niya, confidence. At nang tanungin kung all-star ba ito, pabiro niyang sinabi na maling tao siya para tanungin. Pero malinaw, may respeto siya sa batang guard ng Jazz. At syempre, si JJ Redick bilang coach, malinaw ang mensahe matapos ang laro. Panalo man sa scoreline pero hindi ito perpekto. Ang ganitong klaseng laro, ayon sa kanya, ay magandang teaching moment. Paalala na ang championship habits ay hindi lang nakikita sa opensa, kundi sa depensang ginagawa kahit lamang ka na. So ang tanong ngayon para sa Lakers fans, sapat ba ang ganitong klaseng opensa para magtagumpay sa playoffs? O kailangan talagang hibalik ang defensive mindset kahit alam mong kaya mong umiscore anumang oras? Sa tingin nyo, tama ba ang sinabi ni Marcus Smart? I-comment nyo lang sa baba ang opinion nyo. Ito ang Bench Reaction PH. Here comes Luka. And again, we talk about perimeter defense. Non-existent for the Lakers. Vando!